Tandaan natin nung panahon ng pandemya, ang katumbas ng bawat oras noon ay buhay ng bawat Pilipino. Kaya nagpapasalamat ako sa dating Pangulong Duterte sa kanyang political will at decisiveness to do what is right. What was legal and what was needed to save lives. Importante yon. What was right, what was legal, and what is needed. Importante yan. Tinutukan talaga ni Pangulong Duterte yung kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino. Ginawa niyan dapat upang makaligtas ng buhay mula sa mga pulisiyang kinakailangan ipatupad mabilis na aksyon ng mga ahensya. I also thank my fellow legislator of 18 Congress for heeding the call for our fellow Filipinos during those extraordinary times. That is why we passed Republic Act number 11469 or the Bayanihan to Heal as One Act in order to give the government the necessary power, flexibility, and resources to overcome the unprecedented challenge posed by the pandemic. So sa madaling salita, Vanessa Magsaysay, salamat po. Sa madaling salita, parang may amnesia itong mga congressman at mga senador sa pagbiblame kay Duterte kung bakit inilipat yung budget sa DOH. Para atang may amnesia sila, sila naman po ang nagpasa nitong Republic Act number 11469 o yung Bayanihan to Heal as One Act. Ano ba nakasulat doon? Importante ko kasi ito para mas maintindihan natin. Sandali, papakita ko yung nakasulat po dyan. Ito yung part na yon. Kinat ko na lang po. Ayan po, wait lang. Sandali, ang laki nito ha. Laki. Ayan, papakita ko lang sa inyo ha. Ito yung part na yon do sa Bayanihan Act regarding procurement. Undertake the procurement of the following as the need arises in the most expeditious manner. Ibig sabihin, sa pinakamabilis na paraan as exemption from the provision of Republic Act 9 number 9184. Ano ho yun? Yun yung Government Procurement Reform Act. May batas kasi na bawal maglipat-lipat ng budget. Pero may exemption during the Bayanihan Act na ginawa ng Kamara at ng Senado. Ano yung exemption na yon? Ito yon, para daw mapabilis. Good which may include personal protective equipment such as gloves, gowns, masks, goggles, face shields, surgical equipment and supplies, laboratory equipment, its reagents, medical equipment and devices. Para suportahan ang maintenance for laboratory, medical equipment. So, nandyan ho yan. Ito supplies sa baba or equipment as may be determined by the DOH. Sa madaling salita, yung Bayanihan Act as one authorize the President to make a necessary adjustment. Anong purpose? Para pabilisin yung manner na makapag-purchase at ma-exempt from Government Procurement Reform Act through DOH. Kasi nga, meron tayong emergency at that time. Kaya pinangtanggol ni Senator Bongo at pinaalala niya sa mga mambabatas, huy, may batas tayo na ginawa nung nakalimutan nyo. Nagagalit kayo kay Mayor Guo nung nakakalimutan niya yung mga detalye ng buhay niya. That was long time ago. Eto, 2020 lang ho ito, nakalimutan nyo na kagad. Ha? Kayo mga senador, mga congressman, na nagagalit kay Duterte bakit nilipat yung budget from DBM to DOH to procure the following. Tandaan ninyo, mahal ito Yung mga ginagamit dito, yung personal protective equipment, yung PPE, such as gloves, gowns, masks. May ano yan, merong scarcity niyan. Ibig sabihin, merong hoarding na nagaganap niyan. Katunayan, ang hirap makaproduce niyan. Alam niyo kung paano tayo nakabili? Paano tayo nakapurchase? Buti kaibigan natin ng China nun. Nakapurchase tayo sa kanila, pinagbentahan nila tayo.
Sa totoo lang, ano yan eh. Talagang kanya-kanya yan. Kasi walang may alam kung ano mangyayari. Kaya nga, di ba, sinasabi nila nagagalit sila kasi ang mahal daw. Naturalmente. Agawan yan noon eh. Di ba? Agawan yan eh. Nung panahon ng pandemya, ang hirap nga mag-purchase noon eh. Buti pinagbigyan pa tayo ng China kasi kaibigan natin at that time. Oh. Di ba po? So, tama ho. Sakto yung paalala ni Senator Bongo.